Maayong adlaw sa tanan. Kumusta ka igsoon? Kumusta ang imuhang lakaw diha sa imuhang espirituhanong kinabuhi? Ako nang hinaot nga naa ka sa maayong kahimtang karon ug andam na sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita. Labing gamhanan nga Dios among itugyan kanimo ang amo ang kinabuhi. Lamdagi kami karon sa imuhang pulong ug tabangi kami nga amo ning masabtan ang mga kamatuoran ini pinagi sa imong balaang Espiritu Santo. Ginoo ako mga pag-ampo nga imo kaming tultulan sa sakto nga dalan ug pinagi niini o Dios kami masangkap ug mabag-o mahisama sa imong bugtong anak. Sa imong ngalan among giampo ang tanan. Amen. Ang atong teksto karon makita sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 29 paingon sa 34. Atong basahon ang pulong sa Dios. Sa dihang pagawas na silang Jesus sa Jericho, daghang mga tao ang nanunod kaniya. Unya, dito'y duha ka butang nga naglingkod daplin sa dalan, nadunggan nilang muagi si Jesus, busa sila naninggit. Ginoo, nga kaliwat ni David, kaluyi in taon kami. Gibadlong sila sa mga tao aron muhilom, apan gikusgan pa hinuon nila ang ugsinggit. Ginoo, kaliwat ni David, kaluyin taon kami. Mihunong si Jesus o gitawag niya sila o gipangutana. Unsay inyong gusto nga buhaton ko kaninyo? Mitubag sila, Ginoo, gusto namo nga makakita. Naluoy si Jesus kanila, busa gihikap niya ang ilang mga mata og diha nakakita sila unya misunod kanila. Pulong sa Dios. Now, ang konteksto aning passage is si Jesus gipadayag niya sa iyang mga tinunan ang ihang rason nganong moadto sa Jerusalem. 3 times muna ni siya ikatulo o giklaro gayud ni Jesus nga ang iyang tuyo nganong moadto sa Jerusalem aron siya sakiton, tamayon, buhatan o dili maayo, no? O siya pagapatyon o siya mabanhaw. Katulo nga repetition, no, nga ipadayag ni Jesus sa iyahang mga disciples, pero klaro kayo sa Luke nga maskin ikatulo ni gipadayag ni Jesus ang iyahang mga tinunan. Wala gihapon nakuha, no, ang kaning iyahang pasabot. Dili kini siya klaro kanila. O paghuman ni Jesus, og sulti ni ana, diduol ang usa ka inahan, no, ni hangyo kaniya nga iyang palingkuron, no? Palingkuron ni Jesus ang iyang mga anak, siyang wala og sa iyang tuo. Og ingon si Jesus, wala ka nasayod sa inyong wala mo nasayod sa inyong gipangayo. Og ignan ni Jesus, sila unsa gyud ay ang tinuod nga kaning gitawag nga alagad sa Dios. Unsa gyud ay tinuod nga disciple ni Jesus nga mao gyud ang pag-alagad sa katawhan. Na paghuman niya na si Jesus ug iyang mga disciples padulong sa Jerusalem. Gihawa sila gikan sa Jericho padulong sa Jerusalem ug dadto ato ang masabtan karon ang ato ang mensahe nga ato ang gitituluhan ang maluluyong kasing-kasing ni Jesus. Now, isip usa ka simbahan, nagreflektar kita sa usab sa kaluoy sa Dios.
busa ko na ay usa ka nalipay ko no sa dihang usa ka nato ka kaigsuon no ato usa sa atong mga igsuon diri sa simbahan nga nasunugan no naugdaw gid in taon ang ilang balay tapot lawas lang yun ang ilahang nadala apan wala man po inaangin siyahang pamilya pero ugdaw as in ugdaw gayud sa dayang nabalitaan to sa mga kaigsunan kitang tanan no o nakadungog o nakabaton og kaluoy o nagtampo sa ato makontribute aron pagtabang kanila o dili lang kana ang ilahang pong mga karong Domingo na po tayo ginatawag or Sabado natay naga-extenta sa ilahang atong ilahang mga kauban or si kasilinganan nga susama gyapon ang nahitabo. No, we extend mercy towards them. We extend the grace or the mercy of the Lord Jesus Christ. Pero ang atog yung tinguha ba? Ang atog yung tinguha nga hinaot nga ila po masabtan makuha gid ang unsa gyud punto no ang pinaka need gayud nila is mao gayud ang kaluoy ni Jesus. Dili lang ang kaluoy sa bang tao but the mercy of Jesus Christ himself is what they are looking forward, what they are desiring upon. O dari na to makita nga istorya no nga ang maluluyong kasing-kasing ni Jesus. Na atong sugdan. Sa versikulo 29, og sa ilang pagbiya sa Jericho, usa ka dakong panon sa katawhan ang misunod kaniya. So si Jesus, uban ang iyang mga 12 katinunan, padulong sila sa Jerusalem, nibiya sila sa Jericho, padulong sila sa Jerusalem. Di ba? O ani nga panahon ang kasikat ni Jesus nikuyanap na sa tibuok katilingban. Ang iyahang mga gipanghimo nga mga milagro, mga pagtulunan nikuyanap na meaning si Kristo karon is usa na siya ka bantugan tungod sa iyahang mga gipanghimo. Mga milagro nga siya o sa kapropeta. So daghan ang mga tao, dakong panon no? Sa katawhan ang misunod kaniya. Pero kinahanglan atong sabton na kaning panon nga misunod kang Hesus, dili tanan mga disipulo ni Hesus, dili tanan tumutuo ni Hesus. Ang uban sila nisunod tungod kay sila curious or naintriga lang yun sa unsay gibuhat ni Hesus. Ang uban kaila nisunod tungod kay gusto makakitag milagro. Ang uban sila misunod tungod kay gusto na ay matun-an. Ang uban sila nisunod tungod kay nakailagid sila kinsa si Jesus. Dakong panon sa katawhan. Now, sa diyang padulong sila sa Jerusalem na ay dalan nga ilang pagagian ug dito sa dalan matod pa sa verse 30, adunay duha ka buta no nga naglingkod daplin sa dalan. So unsa man ilang gibuhat, klaro kayo nga kaning duha ka buta naglingkod daplin sa dalan, usa ni sila ka makalilimos. Meaning sila nagpakalimos aron mabuhi tungod kay sila butaman. O usa gali sa mga buta ang ngalan Bartimeus diya sa libro ni Mark. Daplin sa dalan. Unya nga sa pagkadungog nila nga si Jesus lumalabay didto, sila misinggit o mingon, Ginoo, kaluy in taon kami, anak ni David. Pagkadungog nila nga si Jesus lumalabay didto, misinggit. So meaning na sila prior knowledge kinsa si Jesus. Now, kaning buta, ang ilang panglantaw, kangit-ngit, o tungod kay sila butaman, mas na-develop ang laing senses nila. Mao gayud ang hearing o ang sa feeling or touching. So,
na sila'y knowledge about kang Hesus, o ato ang makita gali sa ilahang deklarasyon, no? Ginoo, kaluy kami anak ni David. Now ato ang isgutan, unsay ato makutlo nining duha ka buta? Unsa may ato makutlo ni nila? Unsa may ato makatunan ani nila? Now, una, aduna sila saktong pagsabot kinsa si Hesus. Sa dihang pagkadungog nila nga si Hesus mulabay sa dalan diin asa sila naglingkod. Okay? Isinggit sila, Ginoo anak ni David. Amin gikan nga klase nga pagsabot tungod sa ilahang nadunggan sa palibot. Tungod sa mga tao nga ilahang nadunggan nagisgot may tungod kang Hesus o sa unsay ang gihimo. O mato di sa Roma 10:17 busa ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Duha ka butang. Ilang nasabtan si Hesus isip manluluwas, anak ni David. Daghan ang gipang-ayo ni Hesus, no, nga mga naisakit. Pero rare kaayo ang mo-address kaniya nga anak ni David. Ang uban ingon Ginoo, ang uban Sir, ang uban magtutudlo. Pero kung kaning title nga anak ni David is a definite title mahitungod sa Misayas o manluluwas. Nga gikan gayud, klaro kayo sa propesiya, nga gikan gayud sa linya ni David, matao ang manluluwas. So, this is a declaration of accurate nga declaration nga si Jesus mao gayud ang Misayas nga gitagna sa mga propeta nga miabot anak ni David. Now, the messianic title of Jesus Christ, no? Nga long-awaited deliverer, the fulfillment of the Old Testament prophecies. Anak ni David. Buta sila, pero sakto ang ilahang panglantaw kinsa si Jesus. O ila usam gitawag si Jesus nga Ginoo, Lord. Kani nag-express sa pagka-Diyos ni Jesus ang iyang gahom, ang iyang otoridad. Now, Savior and Lord. Kitang mga Christian, dili na bag-o sa ato. Kay kabalot ta kinsa si Jesus as Savior. The one who died for our sin, the one who redeemed us from the punishment of sin and give us eternal life. There's no problem of acknowledging Jesus as Savior. But, naay problema because we have struggled to receive Jesus as Lord. Master, the one who has authority over us, that we are subject to Him, and that has authority, unsaon niya, nasa autoridad sa pagsugo ka nato, sa kuman ka nato, usay angay para ka nato, nga siya ang ato ang boss sa kinabuhi, siya ang ato ang master, o kung unsay ang gisulti, mo'y atong tumanon, maskin ang iyang gisulti, dili taganahan, because He is our Lord, then we do it because He's our Master. Pero darita na sangit, muning bikil. But this blind man knew who Jesus is, that He is Lord, He is Savior. They have right perspective, right perception kinsa sa Jesus. Hinaot, ikaw nga naakaroon diha, na kay saktong panglantaw kung kinsa gayud si Jesus sa imuhang kinabuhi. Kadua, adunay sila saktong panginahanglan adunay sila dakong panginahanglan kang Jesus. Now,
Ato nasabtan nga sa dihang si Jesus, ilang nadunggan nga Jesus, mulabay, muagi sa dalan din, asa sila, naglingkod, grab, nisyagit sila. Ginoo, anak ni David, kaluyi in taon kami. O sa sige na ito nilang ginabuhat, ang mga tao na disturbo, ang mga tao na nasamukan sa ilang gipangbuhat, nga sige sila syagit, o ang mga tao ningon, hilom mo. Pag hilom mo diya, zip your mouth. Apan, wala nagpatuo ang duha ka buta. Nisyagit ginoon sila og dako. Ginoo kaliwat ni David, kaluyi in taon kami. Mas gipabulyuman nila ang ilahang tingog. Wala sila nagpadala. Unsay sulti sa ilahang palibot. They keep on shouting and mas louder pa gyud. Nga naman, this is the moment. They are desperate. They're waiting for this moment. And then the moment comes. Niabot na gyud. O wala na gyud nila pakyasa ning maong higayon nga ilahang mahimamat nga sila makabaton o kining ginatawag nga kaayuhan sa ilahang sitwasyon. Now, nganong desperado man ning duha ka buta? Nganong desperado man kayo ni sila? So obvious kayo nganong desperate kay sila kan Jesus. Number one, sila buta. Ang pinakapait, usa sa pinakapait yun nga bikil or nga kining itawag nga di masa tawag nga sakit no kun dili kana bitaw impairment sa lawas sa tao is kining buta. Ang buta baski pag usaon nimo describe ang ginatawag nga nindot kay sunset sunrise, ang ilalang yung mga butang sa ilang una na itom. Pag mata sa buntag itom, pag tulog itom, tanan itom og buta. Wala sila ginatawag appreciation unsay beauty sa palibot. Because all they see is black. Now, ang buta sa palantaw sa mga Hudiyo is nganong nabuta sila kay naa sila dakong sala. Makasasala sila nga munang gisilutan sila nganong naa sila inana nga kanang kahimtang. So pait no nga buta or dili lang buta bastian gali ginatawag nga naay sakit, naay lala nga sakit ang panglantaw sa Hudiyo. Gisilutan ka sa Dios tungod kay nakay inana nga kahimtang. Muna ang naa silang pangununa. So perhaps they believe no this kanang ginatawag nga panglantaw. That's why they cry, Jesus, have mercy. They want the mercy, the forgiveness of Jesus. Aside sa ilahang sitwasyon. Ikadua, sila kabus. Pait naman yun ang buta. Pero dili man tanang buta, kabus. Kaya na may mga buta nung naapoy kuan, ikabuga. Naaman po ikapakita. Buta pero na sila ikabuga tungod kay na sila sa saktong kahimtang. Pero kani nga mga buta, dili lang buta kabus magyud. So double impact nga klase nga kapait sa kinabuhi. Buta pa kabus magyud. So tungod kay wala sila mahimo silang kinabuhi kay wa mo dawat sila, wala lain trabaho nga available sila. Ang ilalang gyud is pakalimos. Nagagad lang gyud sila sa kaluoy sa uban. Nagagad lang gyud sila unsay mahatag sa uban. Sila kabus. Now, no wonder they are desperate because naa sila sa mapait o walay paglaom nga sitwasyon. Okay? Naa sila sa ilahang kahimtang nga malisod kaayo nga beyond sa ilahang capacity nga matabangan nila ilahang kogalingon. That's why they
are desperate for Jesus Christ's mercy. Na unsa may atong makuha ani? Ang atong maamguhan, ang atong dakong panginahanglan kang Hesus, kung atong makita ang kangit-ngit o kawalay paglaom sa atong kahimtang ba? Atong maamguhan ang dakong panginahanglan sa kaluoy ni Hesus, kung atong makita ang kangit-ngit o kawalay paglaom sa atong kahimtang. Naunsa man gid ay ang kahimtang sa tao. Unsa man day ang pinakapait nga kahimtang sa tao? Unsa man gid ang pinakangit-ngit nga kahimtang sa tao? Kanabang tao nga naka-COVID, kanang naka-COVID mo na gina siya ang pinaka ngit-ngit nga kahimtang kay wa para bay baksin. Kanabang tao nga naay cancer, kanabang tao nga naay ginatawag nga dako ginatawag problemas kinabuhi, nakabungkag ang panimalay, naabay kanabang tao nga nagian og hunos sa kinabuhi. Sa panglawas, mo ba na ang pinakapait, pinakangit-ngit nga kahimtang sa tao? Sa atong pangalantaw no, makaingon ta nga mo na ginang pinakangit-ngit yun. O nagilain ana. Atong pasultion ang Biblia unsa gid ay ang pinakapait o pinakangit-ngit nga kahimtang sa tao. Matod pa diya sa Juan 3:19. Og ang hukom mo kini nga ang tanan nga ang kahayag niyani sa kalibutan apan ang kangit-ngit maoy gihigugma sa mga tao. Labaw kay sa kahayag kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Si Kristo mismo maoy nagsulti niini ang iyang audience ani si Nicodemo. Nga miyan niyang kahayag. Kinsa man ning kahayag siya. Apan, di ba, sa may tuyo niya sa iyang pag-ani, pagluwas, pagtubos. Pero ang kasing-kasing sa tao, adunay paghigugma sa kangit-ngit. Naanang kahayag pero nagpabilin kihapon sila sa kangit-ngit ug ang kangit-ngit maoy ilang gipalabi, ang sala. Inani na to makita, no? Dari na to makita ang pagkadautan sa kasing-kasing sa tao. Ang pagkamaot sa kasing-kasing sa tao nga walay pagbati diha sa Ginoo. Nga ilalang yung gipalabi ang ilahang kaugalingon. This is, matod pa sa mga scholars, total depravity of man. Matod pa ni Augustine of Hippo, usa ni siya ka theologian no sa first century, no. And then he argued nga all humanity is after the fall. All humanity is in a self-imposed bondage to sin. All people are inescapably inclined to evil prior to making any actual choice and are unable to refrain from sin. So meaning, ang tao, ang iyang kinatibukan nga pagkatao is dautan. O ang iyang influence tanan dautan, ang iyang choices is more of himself and not God. Even iyang will to choose is even inclined always to sin, to himself and not from God. Every human being, according to the Bible, is wicked, evil, and depraved. That's according to the Bible. Ephesians 1, chapter 2, verse 1, 2, 3, 4. Basahan na diha, mas detailed diha. Makaingon ta, pait kini nga kahimtang ano man, because evil, God cannot tolerate evil. Matod pa diri sa Roma 1:18, gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun.
o pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamotoran, pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. So tungod kay ang tao evil, tungod kay kita tanan evil, og we cannot help ourselves to save ourselves because we are all inclined to evil. And the wrath of God is upon every man and woman on this planet. The wrath of God. Mugini ang pinaka-worst na situation sa tao because kung sight pa niya, sniper pa ni, ang wrath of God is upon each one of us because we are all evil. We are wicked. Kapungot sa Diyos, His judgment, His condemnation sa tanang makasasala. Because atong Ginoo matarong. He cannot tolerate sin. And this is the worst condition of a man. He is blind. He is dead to sin. Now, this is really something na kinahanglan nato ma-realize. Unless atong masabtan ang ato ang tinuod gayud nga kondisyon, ang pagkawalay paglaom sa ato ang kinabuhi, dili ta mangita sa kaluoy ni Jesus aron mapasaylo. Because kalibutan mangod karon gibalik-balik nga man is good, is walay bikil sila ha, nakuha na sila na damage na siya pero dili kit totally wreck nga damage, okay ra kayo muandar pa na. Meaning they're basically good. But the Bible says we are evil and we are doomed to God's judgment. His punishment is beyond nga grabe nga di nato ma-imagine in eternity suffering. That's why upon realizing this ba, kami sa kuang asawa, we decided to make a kanang page sa Facebook, no, the Realist. Ang amog yung goal ana is to make Christ known to every home. Na Monday to Friday we release no kanang devotional 10 minutes nga devotional mix sa Bisaya in English, and we are in series sa Book of John. Anong Book of John man kay ang point man sa Book of John is to know Jesus, the Son of God, and by knowing Him, you believe and you will have eternal life. So muna amo gi-series and we are laboring, no, dili sayon mag-edit, dili sayon ang magtuon apan kami nangutana, we amo lang isabwag ang pulong sa Dios. And we are always reminding people that the only hope, no, through the Word of God is Jesus Christ and His mercy. Hopefully, na matao nga ma-realize that their need of a Savior. And they will come to God. They come to Jesus. They will realize that they are sinful, they are depraved, and they are doomed. They are hopeless. And then they come to Jesus and be saved. Nga naman, because that's the real need of the person. The mercy of God. Now, matod pa din ni A.W. Pink, just as the sinners despair of any hope from himself is the first prerequisite of a sound conversion. So the loss of all confidence in himself is the first essential
in believers' growth in grace. When we realize that we are doomed, when we realize that we are sinner, we are evil, and we are hopeless, kangit-ngit, kapait lamang ang ato ang padulngan, then that's the first step of real conversion because we are desperate sa kaluoy ni Jesus. And we are shouting the same sa unsay gisulti ani mga buta, Ginoo, anak ni David, kaluoy kami. How desperate are you in the mercies of the Lord Jesus Christ? Unsa man jud ka ka-desperado in His mercy. His mercies, what we need every day. What we need. Sad to say, some Christians are desperate of the things of this world. Desperate of having these new things in life. Desperate of what God can give to them. Nga mga material things. Not knowing that the real need is the mercies of God. Because if we look at ourselves, we are wicked. We are sinful people. We need His mercies every day. We need Him, His grace and mercy. That's why ingon sa Matthew 5:3, bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gihingarian sa langit. Igsoon, kumusta man ang imuhang kahimtang karon? Do you consider yourself poor in spirit? How desperate are you in the mercies of the Lord Jesus Christ? Now, katulo nga atong matun-an aning duha ka kabus. Aduna sila'y tinud-anayng pagtuo kang Hesus. Sa verse 20 ingon diri, si Jesus mihunong ug miingon kanila, unsa may buot ninyong buhaton nako alang kaninyo. Nihunong si Jesus sa sige nilag syagit, nadunggan ni Jesus ang ilang syagit og nihunong siya og ignan niya, nagsugo siya sa katawo nga paduula kanako kini sila. At once no kaning duha ka buta miduol kang Jesus og gipangutana, unsa may buot ninyong buhaton nako alang kaninyo. So obviously kabalo naman gyud si Jesus nga unsa gid ang ilahang need kay sila buta man, klaro man. Di ba? Unsa may buot ninyong buhaton nako alang kaninyo. And then ningon sila, Ginoo, recognizing Jesus as their master who has authority over them. Nga sila subject diha kang Jesus. Ginoo, Lord, Master. Mabuka unta ang among mga mata. Deliver us, O God, nining pait ug ngit-ngit ug walay paglaom namo nga kahimtang. Save us. Open our eyes, O Lord. O tuod man sa verse 34, no? Uban ang kaluoy, gihikap ni Jesus ang ilang mga mata og diha misunod sila kaniya. Now, ako kang pangutana nini nga pangutana. Kung si Jesus mangutana kanimo nini nga pangutana, unsay gusto nimo buhaton ni Jesus para kanimo? Pangutanon ti kani nga pangutana, unsay gusto nimo nga buhaton ni Jesus para kanimo? Unsa ka imong tubag? Daghan na tingali og mga butang sa ato ang una-una nang gawas na mo ni siya, Lord. Sulbara, Lord, ang akong problema sa kwarta. Sulbara, Lord, akong problema sa akong relasyon. Sulbara, Lord, akong problema sa akong panglawas. Lord, vaccine. Lord,
natay daghan ng gawas sa ato ang mga pangunahuna. Pero pangutana, mo bagid kaha na ang imong labing panginahanglanon. Now, if you see yourself as a wicked, sinful person, depraved individual, nga tanan bahin sa tong lawas, atong kinasuluran is dautan. O ang kapungot sa Dios anaa kanato, ang iyang dakong kapungot, ang iyang silot, ang iyang condemnation, anaa kanato. Unsa kaha ang imong itubag. Kung naa ka sa saktong pangunahuna, dili gyud ka moingon, Lord, bagong sakyanan. Lord, lifetime partner. Lord, bagong balay. Because your real need is His salvation. Muna ingon dari sa Salmo 109 verse 26, tabangi ako o Ginoo nga akong Dios, luwas ako, sumala sa imong gugma. Save me, Jesus. I am a sinful person. Qualify me to your heaven. Give me your righteousness. Nga maurag yun. Ang makahatag ka na akong pagkamatarong. Kaluhi ko, Ginoo, luwasa ang ako ang kalag. Luwasa ko, Ginoo. Hinluhi ko, pasaylo ako. If you see your worst condition, ang imong kangit-ngit sa imong kinabuhi, you would ask Jesus this, you would answer this to the Lord Jesus Christ. That's why dito sa John, ingon si Jesus, sa mga tao human nakakaon sa mga pan sa kinabuhi. Pan, naingon si Jesus, undang na pagpangita sa pan nga mahanaw ra. Pangita ang pan nga makahatag kaninyo kinabuhi. The bread of life that can satisfy your soul. And it is only the Lord Jesus Christ, His mercies, that can satisfy our soul of His righteousness sa tuang kinabuhi. Atong nasabtan sa dihang ang mga buta na ayo. No? Sa Mark 10:52, ingon si Jesus, mingon kaniya, lakaw, this is no murag, parehas ra gyapon siya nga story. Sa Mark, gignan sila ni Jesus, lakaw ang inyong pagtuo nakapaayo kanimo. Ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Ug diha nakakita siya og mikuyog siya kang Hesus uban diha sa dalan. Lakaw ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Their faith, their trust in the Lord Jesus Christ heals them. And I believe kani siya nga healing is not just physical healing, but Jesus Christ also heals them spiritually. God opened their physical eyes, but above all, the most important thing, God opened their spiritual eyes. Kung nakita nato dari, they follow Jesus and they glorify Jesus. Mga kaigsunan, nisunod sila kang Hesus. Asa padulong si Hesus sa Jerusalem. Kung sa may bato niya sa Jerusalem, iyang itugyan, iyang kagalingon, sacrifice. The moment they received their sight, wala sila nitanaw sa mga nindot nga tanaw sa bukid, wala sila niadto sa dagat, ni salom dadto at nangitag mga corals, nangitag sa bakilang makita dadto. The moment they opened their eyes, nisunod sila kang Hesus sa Jerusalem, diin si Hesus sakiton. That's faith. That's saving faith. Ang tinuod nga pagtuo kang Hesus, mubunga gayog pagsunod kang Hesus.
Saving faith that trusts in the Lord Jesus Christ alone for our salvation. And this saving faith will produce a life of submission to the Lord Jesus Christ. We follow Him even to His death. Meaning, that's why there's self-denial. Now, that's why, na yung mga panahon sa akong pagwali na inyong madunggan ko, na ingon, examine your faith. So siya ang inyong pagtuo, kung naa ba ka mo, diha gayud sa pagtuo. Because the worst thing that can happen to a person is not really dying sa unsa man mga sakit. The worst thing na madunggan gayud sa person is when they heard this words from the Lord Jesus Christ's lips ba. Mingon bitaw si Jesus, pahawa, wala ako makaila kaninyo. The context is, diba? Dili tanan, mutawag ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingerian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa Amahan, kung dili kadto lamang nisunod sa kabuton sa Amahan. Dif, kadto lamang nisunod kaniya. Ang uban mingon, Lord, nag-Bible study mi, Lord, nagabuhat nig milagro, Lord, gawali mi. Pahawa. Wala ako makaila kaninyo. Dadto kamo sa dapit nga giandam sa yawa o sa iya manghil sa walay katapusang pag-antos. So, ngano there is a church, we always preach this because muni ang need sa tao. Yes, daghan og need, daghan man mga gusto ninyong madunggan nga mga mensahe. Pwede man ko makawali og mga butang ganahan kayo about mga usabay mga uso karon. But that the real need is the mercies of God. Salvation of the soul of each one of these people. And believing that the Holy Spirit will help them realize their need of Jesus Christ and they would come to Jesus and be saved. Dili lang pagitik sa dalugan, dili lang kung sa baka, kundi the real gospel. That only through the Lord Jesus Christ, when you trust in Him alone for your salvation, God will forgive your sin and the righteousness of Jesus Christ is imputed unto you. And God will justify you, declare you righteous, justified because of righteousness of Jesus that is imputed in your life. And as we grow in our Christian faith, the mercy of God that we receive will always be our constant desire every day. So nanuman ako, bago pa ko nga Christian, akong sige pagampo, Lord, bless me. Masaba, Lord, tagay ko ani, tagay ko ana. But as I grow in my walk in the Lord Jesus Christ, what I desire is, Lord, have mercy upon me. I am a sinful person. Yes, I preach, but I'm not perfect. I need the mercies of God every day. Ikaw, do you desire the mercies of God? Do you desire His cleansing upon you? Or you desire something else? If the mercies of Jesus Christ, dili ni siya appealing sa imuha, then unsa na kay appealing sa imuha? I doubt if you are truly a disciple of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is all we need. His mercy every day. Kung sa may ato matun-an ani nga wali. Sa may unod ani.
Dili pakyason ni Jesus kadtong miila sa ilang tinuod nga panginahanglan sa iyahang kaluoy. Dili pakyason ni Jesus kadtong miila sa ilang tinuod nga pagpanginahanglan sa iyang kaluoy. The mercies of God, the mercy of the Lord Jesus Christ are new every morning. That's why in Hebrews chapter 4 verse 16, gidasi kita sa ingon ni ana, uban ang pagsalig, confidence, knowing that you are made righteous in the Lord Jesus Christ. God has forgiven your sin. Natay confidence, muduol kita ngadto sa trono sa grasya aron madawat ang kaluoy o makakaplag og grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Whatever your needs right now, come to the throne of mercy of the Lord Jesus Christ and you will find grace, mercy, because the Lord Jesus Christ is abundant in mercy. And He has proven it when He died on the cross. He is the source of all grace and mercy. Come to the Lord's mercy seat with humility and with confidence in the Lord Jesus Christ. Let us pray. Salamat kay Ginoo sa imong pulong karon. Salamat sa imong grasya sa kaluoy nga imong gihatag. Lord, we give you praise and honor. In Jesus' name, amen.